Bago simulan ang malawakang rehabilitasyon sa EDSA, may hiling ang ilang kababayan nating Persons with Disability o PWD. Sana raw ay isaalang-alang din ang kanilang kondisyon sa pagsasaayos sa mga bangketa at footbridge sa EDSA. May unang balita, si Oscar Oida. Tuwing bibiyahe gamit ang EDSA busway station sa Kamuning, hirap ang 61 anyos na PWD na si Mang Romel. Makitid kasi ang mga bangketa at ang mga rampa, anya'y tila mema lang. Kasi matatarik, masikip, mga ganon. Parang ginawa lang para sundin lang yung ating BP 344. Kasamang ilang kapwa PWD at ilang grupo, binagtas si Mang Romel ang sidewalk sa lugar patungo sa busway para ipakita ang pinagdadaanan ng mga gaya nilang may kapansanan. Dapat ito makita ng ating mga nagpaplano ng ating mga katulad niyan, yung rampa, yung mga lalo sa pag-akyat papunta sa busway o doon sa carousel natin. Dapat unahin yung safety. Hirap silang umakyat sa footbridge na walang elevator. Hindi pwedeng direksyon ganyan, dapat isa-isa. Buti nga siya, nakapanik pa. Si Mang Romel sumubok pero hindi kinaya. Madalas umaasa siya sa malasakit ng kapwa. Pag nakitang hindi ako makakakyat, tinutulungan ako, bubuhati, pero nakakatakot, dapat nakakaalam. Alam niya i-handle ang isang wheelchair user. Sana yung mga ganitong overpass, meron pong elevator o kaya pag doon sa bandang taas na doon, meron pong walkathon para po hindi po kami mahirapan na PWD. Hiling ng bago nilang grupong Partnership for Inclusion, Accessibility and Safety in EDSA o PIASE. Dahil i-rehab ang EDSA ay makasama po sana kami sa kukonsultahin. Nanghinga namin ng pahayag, wala pang transportation official na available na humarap sa amin. Pero nitong manakarang araw ay napuna na rin ni Transportation Secretary Vince Dizon ang mga hindi gumaganang elevator sa busway. Sabi niya, pag-aaralan ng pagsasapribado ng carousel para maayos ang operasyon nito. Ito ang unang balita, Oscar Oida para sa GMA Integrated News.